Erev Tov, magandang gabi po sa bawat isa. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon sa pagkakataon na to kasi binigyan niya ulit ako ng pagkakataon na makapagpahayag ng kanyang salita. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay title is The Role of God the Father in Our Salvation. Ang ating pong babasahin ay nasa Ephesians, the epistle of Paul, the apostle to the Ephesians. Ang babasahin po natin ay 1 to 14 ng chapter 1. Pero ang atin na pong bigyan ng din yung 1 to 6 kasi that is the role of the Father in our salvation. Kasi dito po ay pinapakita na nandito po yung the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Sila yung parang talagang partners sa ating salvation. They are one, no? We believe in one God with three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. So ang pag-usapan po natin ngayon ay about the salvation pa rin. Salvation pa rin. Kasi alam po natin na ang Diyos ay nagpadala ng kanyang anak na si Jesus sa mundong ito, nag-reincarnate to save us, no? Kasi nga according to the Bible, ang tao ay nagkasala, tayo ay natural na makasalanan at hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Kaya there is a plan of salvation at si Jesus Christ ngayon pumunta dito. Siya yung gumawa ng ating dapat gawin na hindi magagawa ng tao kasi we're all sinners, and pag sinner, ang God ay perfect. Ang kanyang requirement is 100% righteousness. So hindi magagawa ng tao yan. Pinadala niya si Jesus Christ. And all we have to do in order to be saved is pray na iligtas tayo ng Panginoon at makatatanggap lamang natin yan sa pamagitan ng ating pananampalataya. So, buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Ephesians. Ang babasahin po natin ay chapter 1, 1 to 14, pero ang bigyan natin ng diin talaga ay dun sa 3 to 6, no? 3 to 6. Babasahin ko lang yung buong chapter 1, 1 to 14 kasi para makita natin ang kabuuhan ng paano po ang plano ng kaligtasan na ginagawa ng God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Pero we will focus sa ginawa or the role of God the Father in our salvation. Yun po ang ating bibigyan ng diin. So, dito po ay okay. Babasahin ko na sa aking Biblia sa New King James Version. The epistle of Paul, the apostle to the Ephesians. Chapter 1, 1 to 14. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints who are in Ephesus and faithful in Christ Jesus. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in heavenly places in Christ, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the Beloved. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace, which He made to abound toward us in all wisdom and prudence, having made known to us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He purposed in Himself, that in the dispensation of the fullness of the times He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, in Him. In Him also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will, that we who first trusted in Christ
should be to the praise of His glory. Verse 13, in Him you also trusted, after you heard the word of truth, the gospel of your salvation. In Him also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of His glory. Okay, tayo manalangin. Panginoong Diyos na aming Ama, kami ay muling nagpapasalamat, Lord, sa aming nabasa, at alam po namin, Lord, na Ikaw din po, Lord, ang nagbigay sa amin ng pagkakataon na makarinig nito, Lord. I-bless mo rin po, Lord, ang aming nabasa na ito ay mapapunta sa mga makikinig, at ang function nito, Lord, ay mapufulfill po sa kanilang mga buhay, na sila din po, Lord, ay makaranas ng kaligtasan at kaunawaan ng iyong ginawa sa amin, na ikaw ang nagligtas sa amin. I-bless mo, Lord, ang makikinig, at ganoon din sa akin, na hindi ang aking sarili ang mailabas, kundi ang magandang balita ng kaligtasan po, Lord. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to, Lord, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, tagapagligtas. Amen. So, I hope nandyan na lahat, no? Ang ating pong pag-usapan ngayon ay the role of the God the Father in our salvation. Alam po natin na ang ating natutunan po sa Biblia ay ang God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit ay in one sila in saving us, no? Kaya nga, the plan of our salvation ay ginawa ni God the Father. Si Jesus Christ ang pumunta dito, siya yung gumawa ng ating kaligtasan. At pagkatapos ay umakyat na si Jesus Christ, pinadala nila yung Holy Spirit upang magbabahagi. At the same time, may mga role sila na ipapaliwanag sa atin. Pero sa gabing po ito ay bibigyan natin ng diin ang role ng God the Father, kasi bihira lang pong isinusulat sa Bible ang ano talaga ang ginawa ng God the Father, kasi karamihan sa mga epistles ay parang from to the God and Father, tapos kinikwento na kaagad si Jesus Christ, no? Dito sa Ephesians 1 to 6 ay pinapakita po yung parang nandoon yung nakadiin yung role o ano ba talaga ang kanyang gawain sa ating kaligtasan. So, dito po ay, unang-una po ay, ito po ay moral boasting na libro, moral boasting na ano to, na talata. Kasi itong talata nga na Ephesians 3 to 6 ay ito yung the longest sentence o ito sa Bible. Kasi alam po natin ang longest chapter sa Bible ay yung Psalms 119. Ito daw yung longest sentence doon sa verse 3 hanggang 6. Mahaba ito, kaya bibigyan natin ng diin sa gabing ito. Ngayon, ang bilang introduction po, para may konteksto po tayo sa ating pag-uusapan. Ito po ay parang moral boasting ng mga Kristiyano, kasi alam po natin ito ay sinulat ni Paul sa mga Ephesos, taga-Ephesians. Although parang mayroong lumalabas din na parang general epistles ito, na parang pagtapos mabasa sa Ephesos, bigay din sa ibang mga churches like the Colossians, diba, no? So dito po ay pinapakita na ang author nito ay si Paul. Kasi sabi sa verse 1, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God. So we will really understand that si Paul ay pinadala talaga sa mga Gentiles, particularly sa mga Gentiles, hindi naman exclusive, kasi mayroon din naman siyang binabahagian ng mga hintil doon sa churches. Sa Efeso naman ay ang church dito ay combination nito ng mga Jews at saka Gentiles. So, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God. So, alam po natin na si Paul ay hindi naman talaga siya kasama doon sa 12 apostles na kasama ni Jesus Christ doon nung siya ay nabuhay, pero si Paul ay kinoconsider na apostol din, kasi nung umakyat na si Jesus Christ sa langit, ay doon sa road ng Damascus, kinausap siya ni Jesus Christ, at nag-ano din siya, kasi nag-spend siya ng 3 years doon sa Arabia para makipag-usap din talaga kay Jesus Christ, no? To the saints who are in Ephesus and faithful in Christ Jesus. So, particularly this epistle is addressed to the Ephesians or Ephesus, to the Christians
to the faithful, ibig sabihin to the Christians in Ephesus. Kasi, kaya ko nasasabi ito kasi ang konteksto nito ay, alam po natin na ang taga-Ephesians po, ang mga Ephesians Christian ay talagang inuusig sila, no? In fact, sa mga history ay nandoon yung temple of Artemis, na talagang nandoon yung mga pagan temple sa Ephesus, at nandoon din yung the goddess of Diana, no? Yung si Artemis, yun yung parang sa Greek god yan siya, tapos si Diana, Roman god yan siya. So imagine mo, nandoon ka sa isang area, nagsisimula pa lang yung Christianity doon, tapos napalibutan ka ng mga temple, ng mga pagan temples. Nandoon din yung Greek, saka nandoon yung Roman goddess, no? Ngayon, alam po natin na ang history din po ng Ephesus ay parang binabalaan siya ni Paul na parang sa aking pag-alis dito, alam ko na mayroong mga wolves na lalabas at talagang parang lalapain kayo ng mga wolves. Ibig sabihin, spiritual wolves in the faith. Sabi niya, it will come among you. It will come among you. Doon din sa Revelations, makita natin na ang Ephesus ay one of the churches, the 7 churches na sinulat ni John. At sabi nga niya doon, ang isa lang ang ayaw ko sa inyo kasi you have lost your first love. So, kasi parang nangyari na parang umalis din yung iba doon. Parang ganon. Pero ito ay sinulat naman ni Pablo sa mga faithful in Ephesus. So, ang point po dito ay nakipaglaban, no? Alam po natin na ang Ephesians po, pag binasa natin, napakagandang sulat. Kasi nandun lahat yung mga inheritance na ibinibigay sa atin. Pero kung titingnan natin talagang setup nito, ito ay sinulat ni Pablo sa mga Kristiyano talaga na lumalaban, no? In fact, sinulat din niya sa atin ito kasi ang kalaban natin ay external at mayroon din tayong flesh na even sa ating sarili ay mayroon pa tayong love of sin talaga na hindi naaalis yan. Although natanggal na yan, pero ang ating natural flesh talaga na nandito sa ating body ay lumalaban. Kaya hindi tayo pwedeng magmamayabang na parang na tayo, parang kampante tayo kasi ang ating kalaban ay nasa ating katawan talaga, yung flesh. At the same time, meron pa sa Ephesians at saka iba na lumalaban talaga dito ang mga demonyo na talagang sisirain tayo. So imaginein nyo na lang yan na parang ito ay labanan, no? Sa atin na napakadali lang intindihin ito, napakaganda kasi ang ganda yung Ephesians kasi kung gusto mo makita yung mga inheritance mo of God, kikita mo kaagad yan dito sa Ephesians. Pero ang sinulatan ni Paul dito ay alam ni Paul na parang naglalaban talaga, no? Kung sa basketball pa yan ay close fight, no? Close fight ang labanan dito. At alam ni Paul na hindi madali yan doon sa Ephesians church. Kasi doon nga sa Ephesians, nung nagsalita si Paul sa mga sinagogue, parang maraming hindi nag-believe sa kanya. Kaya nga sabi ni Paul, alis ako dito, pupunta ako doon sa Gentiles, at pumunta siya doon sa School of Tyrannus, na hindi naman talaga synagogue yun. So doon siya, nag-aral siya ng about 3 years, nagturo siya doon ng 3 years. Pero umalis na si Paul doon sa Ephesians, sinulat niya ito. Ang point dito ay ganito po. Ang konteksto po dito, dapat makita natin itong konteksto ng Ephesians na to, lalo na sa 3 to 6. Kasi ito po yung parang, ano ba talaga ang trabaho ng God the Father sa ating salvation? Although, bilang pinakaburod po na outline nito, na hindi na natin bigyan ng katapusan kasi wala tayong oras, dito sa verse 3 to 6, ito yung parang role of the God the Father in our salvation. Doon naman sa 7 to 12, yun naman ang role ni Jesus Christ, no? At doon naman sa 13 to 14, yun naman in-emphasize naman yung role of the Holy Spirit. So sa ating salvation, tatlo yung talagang gumagawa, no? O tatlo yung gumagawa. Ang konteksto nito ay, this is the side on the part na anong ginawa ng God sa atin? We believe in one God, 3 persons. God the Father, the Son, and the Holy Spirit. At one lang yan sila. At si Jesus Christ nga yung pumunta dito
siya yung mayroong one person siya, one of the persons of the Trinity, but he has two natures. He is full God, he is a true God, truly God, and truly man. Yan. Ngayon, dito sa 7, pinapakita yan si Jesus Christ na niredeem tayo, pinorgive tayo ng ating mga kasalanan because of His blood. At the same time, doon sa 13 ay pinapakita po doon ang role ng Holy Spirit na binigyan tayo ng Holy Spirit sa ating puso at yan ay nag-seal sa atin na talagang promise yan ng God na mariredeem natin yung ating prices or ating, ang isa doon sa mga doon ay yung ating glorified body. So, dito po ay context, context po to. Alam po natin na ang tanong kasi dito ay parang dalawang tanong kasi ito eh. Sino ang gumawa ng iyong kaligtasan? No? Ikaw ba o ang God? Kaya nga ang iba doon, sinong gumawa ng aking kaligtasan? Ang God ba o ako? Ang sagot daw doon ay yes. No? Yes. Parang bakit yes? Kasi in the context na ang tanong doon ay maliligtas ka ba kung hindi ka maniniwala kay Jesus Christ at mag-obey sa Kanya? Kung ang context ay pag-uusapan doon, that is human responsibility. Ang context doon ay yes. No, hindi ka maliligtas. You will not be saved if you will not believe on the Lord Jesus Christ and you will not really understand o para maniniwala sa Kanya, mag-obey sa Kanya. Hindi ka maliligtas, no? Pero on the other side, sino nagligtas sa iyo? Si God din. God ang nagligtas sa atin. Yes din ang sagot doon. Halimbawa po, tatanungin kita, is Jesus Christ God or Jesus Christ man? Ang sagot daw doon ay yes. Kasi depende daw sa konteksto yan. Kung ang konteksto mo ay si Jesus Christ talaga ay God, yes, si Jesus Christ ay God. Pag meron namang nag-reincarnate siya, He is a true God. True God din si Jesus Christ. Kaya minsan meron kami nakausap doon o na isang grupo na sabi, kasi ang paniniwala nila si Jesus Christ ay hindi God. So ang kanilang mga verses na binibigay, pinapakita nila na si Jesus Christ ay man. Tapos sa bandang dulo, sinabi ko sa kanila, yes, we believe that Jesus Christ is fully man at Jesus Christ is fully God. So parang nagulat din siya doon kasi ang kanyang mga verses na binibigay, katulad ng sinabi, there is only one mediator between God and man, the man Christ Jesus. O sabi niya, tingnan mo, si Jesus Christ ay man. Sabi ko, yes, Jesus Christ ay man, but hindi lamang si Jesus Christ ay man, si Jesus Christ din ay God. So, depende yan sa konteksto, no? Alam mo, sinong sumulat ng Romans? Sabi, si Paul ba o ang God? Hindi rin natin masagot, di ba? Kasi ang doon, pag sinabi mo si Paul, yes, si Paul. Pero pag sinabi mo si God, si God din. Ayan. Ang nga doon na, sinong gumawa ng iyong kaligtasan? Ikaw ba o ang God? O ikaw ba sinong nag-walk ng iyong buhay na isang Kristiyano? Sinong nag-walk ng buhay mo ng Kristiyano? Ang God ba o ikaw? Pag sinabi mong ako, bakit ka maliligtas kung ikaw lang? Alam natin, hindi mo maliligtas ang iyong sarili. Pag sinabi mo na God, bakit nagkakasala? So, ang sagot palagi doon, yes. So dito po ay titingnan natin dito na ang ating konteksto ito. This is about the sovereignty of God. No? This is about the sovereignty of God. Kaya nga, kung titingnan natin ang verse 3. Kasi sa atin po ay parang moral boasting ito, no? Parang naglalaban ngayon ang isang basketball team, no? Yung usually diyan ang mga sports team o soccer man yan o basketball man yan, mayroon silang parang ang coach ay mayroong speech bago sila lalaban. So ibo-boast niya yung moral boosting yan. Kailangan kayo ay magaling kayo, dapat hindi kayo matalo kasi ang laban natin ay talagang ganito yan. Magaling kayo, na-train na kayo at mayroon pang
mayroon pa kayong suporta talaga sa management. Ngayon, ito yung binigay, kasi nga, doon nga sa, si Moses nga, nung naglaban sila, di ba, yung malapit na silang pumasok doon sa Kanaan, nakalaban nila yung mga Amalek. Ngayon, ang mga Amalek, sabi ni God, sige, Joshua, sabi ni Moses, Joshua, makipaglaban ka sa mga Amalekites doon. Nung nakapaglaban, sabi ni Moses, pupunta ako doon sa taas, itataas ko yung aking tungkod o ang aking kamay. Nung nakipaglaban na yung mga Israelites na led by Joshua sa mga Amalekites, Amalek, pag bumababa yung kamay ni Moses, natatalo sila. Kaya tinutulungan siya ni Aaron at saka ni Hur na itaas yung kamay. Tapos napagod na si Moses, nilagyan niya ng bato para... Ang ano doon ay moral boasting yon. Moral boasting ni Moses yon na parang talagang lalaban tayo dyan at mananalo tayo. At eventually nga, nanalo nga si Joshua doon sa mga Amalek. Dito ngayon ay, ito ngayon yung parang, kasi si Paul ay nakabilanggo dito eh. Kabilanggo niya dito. Siguro nakita niya na parang, ano ba nangyayari dyan sa Ephesians na yan? So sinulat niya dito, moral boasting ito. Kaya tinodo na ni Paul na parang, ito yung ginawa ng God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So, parang tinodo na talaga ni Paul dito ang kanyang katuruan. Sabi na, hindi kayo matatalo dyan. Hindi kayo matatalo dyan. Kasi doon sa ating mga pinag-aralan na previous sermons, pinag-aralan natin kung anong ginawa ng God sa atin, na tayo ay binago na, nakakapaglaban tayo, binigyan tayo ng parang imparted righteousness na talagang mapagtagumpayan natin yung mga kasalanan. Yun, parang binoboast din yun na parang sinasabi sa atin na hindi na tayo slaves ng kasalanan, ganito nang dapat natin gawin. At ikaw ay talagang makikipaglaban ka dyan, sigurado na. Pero dito, this is about the sovereignty of God na hindi tayo matatalo talaga. So, ganun ang konteksto mga kapatid para hindi tayo malito dito sa mga verses na to. So, unang-una, sabi na, sa verse 3 ng Ephesians 1, ito yung parang moral boasting ni Paul ito sa mga lumalaban, ng mga Ephesos na lumalaban sa talagang pananampalataya. Sabi na, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in heavenly places in Christ. So, although mahaba itong sentence, 3 to 6, pero kinakat ko lang para ma-explain ko. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Ang one title of God the Father is God and Father of our Lord Jesus Christ. Yun ang isang title ng God, no? The God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings. Binigyan tayo ng spiritual blessings in heavenly places. So, kung alam po natin yung mga spiritual blessings, this is more important than temporal blessings. Because mas importante na anak tayo or inadapt tayo ng isang God sa kanyang kaharian rather than inadapt tayo ng isang mayaman tao dito sa mundong ito. Another point yan kasi baka naman sabihin mo, bakit hindi ba tayo tutulungan ng God habang nandito tayo sa mundong ito? Tutulungan tayo pero hindi niyan assurance na talagang lahat tayo dito ay makakapag-inherit ng mga temporal blessings. Yung iba, depende yan sa Panginoon. Pero ang pinapromise ng Panginoon, lahat na naniniwala sa Kanya, lahat ng members of the team, itong team na to ng mga Ephesus, at sino mang mananampalataya, kung ikaw ay nananampalataya ka kay Jesus Christ and Lord and Savior, nagsisi kasi yung kasalanan, member ka na sa team nito. Sabi niya, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in heavenly places. Sa ibang mga translation, all spiritual blessings. Ano yung mga spiritual blessings? Alam po natin na medyo parang theological terms, pero kung alam niyo po to, justification, sanctification, glorification, adoption, conversion, regeneration, meron ka nang nakapromise doon na naka-ready na yan doon sa atin doon sa kabilang buhay. So, although ang ating pag-iisip ay linear tayo, ang natin naintindihan na parang I am justified, kasi bakit ako justified?
Kasi when I believe on the Lord Jesus Christ, transfer ni Jesus Christ lahat ng kanyang inheritance like the righteousness at ang kanyang mga ginawa na naparusahan siya para sa ating mga kasalanan ay parang ganun na rin ang nangyari. So we are declared righteous not because we are righteous but because Jesus Christ is righteous. Kaya nga we are declared righteous. That is justification. At binigay na yan sa atin sa record natin sa langit. Naka-record na yan doon. Lahat ng ating mga records doon ay ang ating mga righteousness na galing sa atin na filthy rags o maduming basahan, inalis yan kasi sa tingin ng God doon sa ating mga righteousness, although sa tingin natin sa ating righteousness mabuti yan, inalis yan at pinalitan ni Jesus Christ ng righteousness. Tapos yung mga record natin na nagkasala tayo binurayan, erase, no? Paid in full the debt sin. Ngayon, ang sanctification natin, although tayo po ay parang nagsasanctify pa, pero positionally, nilipat na tayo from death to life. At ang glorification natin ay purchase na yan at sigurado na yan kasi ang God nga ay very sovereign siya. Lahat ng ating mga makukuha doon sa pagdating na ng eternal life talaga, nandoon yon. Una-una, di ba mayroon tayong sinasabing crown, no? Naka-reserve na yung crown natin doon. Sinabi ni Jesus Christ na, believe in God, believe also in me. In my Father's house have many rooms or mansions. I'll go to prepare a place for you. He will go and prepare a place for us. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, you may be also. No? That where I am, you may be also, and you will know the way. Thomas said to him, Lord, we do not know where you're going. How can we know the way? Sabi ni Jesus Christ, don't worry. Ang sabi nga niya doon, wala naman don't worry, sabi na, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, una-una, yung mga crowns na ni-reserve doon, yung rooms na ni-reserve doon, yung glorified body na ni-reserve doon, 100% makukuha natin yan. That is how efficient is Jesus Christ. Na lahat ng kanyang tinubos doon, na mga naniniwala sa kanya, ang kanyang tinubos doon, pinareserve niya ng room. Eksakto lang yon, no? Eksakto lang yan kasi walang useless na blood na natapon kay Jesus Christ kasi He's omniscient, He is all-knowing, alam niya yon, no? So, lahat ng mga mga inheritance natin doon, makukuha natin yan, no? Ngayon, sabi niya, in heavenly places, hindi naman nagkamali si Paul dito na bakit heavenly places, hindi man lang dito. Kasi promise niya yan, in heavenly places yan, secure na secure yan ang salvation. In Christ Jesus. So, ang pinaka bottom line pa rin dito, kung we believe on the Lord Jesus Christ, kung wala tayo kay Jesus Christ, hindi tayo kasama. No? Kasi yun ang sinabi ng God the Father, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us. Who has blessed us with every spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus. Verse 4, sabi niya dito, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. No? Sabi nga dito, moral boasting ito. Ito yung parang side talaga ng ginawa ng God sa atin na lalaban kayo dyan mga anak ko. Kasi sabi nga, I chose you, God chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Sabi niya, pili na yun, na kayo maging banal at walang blame at without blame before Him in love. So, kailangan natin maintindihan ito kasi talagang moral boasting ito na sa ating paglalaban sa mundong ito, sa ating paglalaban sa mga kasalanan na nasa atin, sa ating paligid, hindi tayo exempted sa paglalaban ng mga kasalanan ito rather than producing by our flesh or produced by the external evil things na nandun din na minsan yung ating doon nga sa Ephesians siguro yung mga kasamahan din nila kasi nga sabi doon within you
So ganun ka alam ni Paul na talagang nakikipaglaban itong mga Ephesians. Kaya binoboast talaga, boast niya yung moral talaga na pinili na kayo ng God, you're just as you're chose in Him before the foundation of the world. Just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. So talagang tiningnan niya yan. Having predestined us to the adoption as a sons of Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of His will. So parang sinabi niya, talagang mananalo tayo dito. Parang alam na natin na, sabi ng coach, mananalo talaga tayo dito kasi predestined na tayo as ma-adapt talaga tayo as sons of Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of His will. Kaya nga tayo ay in-emphasize natin na God is sovereign. Jesus Christ, ang kanyang pagliligtas sa atin doon ay sigurado yon. We have the best, kung ano mang, kaya nga doon sa we have the best planner, God the Father. We have the best yung talagang tagapaggawa. At the same time, meron pa tayong tagapag-follow up na i-convince talaga tayo ng Holy Spirit at talagang ligtas tayo at sisilyuhan tayo na marating talaga natin yung ating destination. Ganon ang konteksto nitong sulat ni Pablo sa mga Efeso na nakikipaglaban, no? Having predestined us to adoption as sons. This is about sonship, no? Kasi he is talking to some sort of a Gentile church to ito. Meron kasi mga Gentile. By the way, ang Ephesus church, ang Church of the Ephesus ay parang Gentile ito at saka Jews ito. So, alam po natin na hindi lamang ito sa mga Hudyo, ito ay para sa mga Gentile din. Para sa mga Gentile to. Having predestined us to the adoption as sons by Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of His will. Good pleasure of His will. Kunyari, anong gusto ng God? Yun ang kanyang sa pleasure for His will. Not because we're good, not because we will obey, but because of His good pleasure. Ganon. Ngayon, ito ang pinaka dito, to the praise of the glory of His grace. To the praise, ang pinaka-object of His grace. To the praise of the glory of His grace. Kasi alam po natin dito talaga na ang grace ng Panginoon ay sobrang-sobra yan. Sobrang-sobra yan. If we will understand the grace of God, we will not anymore although the law is very good yan, na makikita natin na talagang tayo ay nagkasala, pero ang grace talaga ng Panginoon na pinapakita dito ni Paul na His to the praise of the glory, no? Dapat ipasalamat natin, ipagpupuri natin ang glory ng kanyang grace, no? Parang level 1, level 2, level 3, which is very high na level ito. Kaya nga sabi ko, pag boasting ng Kristiyano talaga, this is the best paragraph verses na talagang walang katalo-talo. Although I build you, I change you, I converted you, I give you enough power to fight sin, but secure na secure ka sa akin kasi ito nga yung ginawa sa atin ng God the Father. At sabi dito, by which He has made us accepted in the beloved. So, marami ang nag-isip sa atin kasi ang ating pong gospel ay parang there is a wrath of God, di ba? There is a wrath of God. Kaya minsan na miscommunicate, judge tayo na parang grabe naman yung God nyo na parang nire-represent God the Father, although the God talaga, the Godhead is God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kasi sabi na, bakit nag-aantay lang yung God nyo na mamatay si Jesus Christ? Parang kino-compare nila yung God natin na parang nag-aantay lang na mayroong ibibigay sa atin na i-aapis siya. Parang kino-compare nila doon sa ibang mga God na parang si Moloch na parang bibigyan sila ng bata para hindi magalit. Ang ating God po ay hindi ganon. Hindi ganon. Dapat maintindihan natin ng ating God na hindi siya nag-aantay lang na mamatay, mabuhos yung dugo niya doon ni Jesus Christ doon. Tapos para lang maapis yung kanyang wrath.
Hindi ganun ang God natin. Ang God natin ay kasama siya sa plano ng aming kaligtasan. In fact, He loved us before the foundation of the world. Kaya lang naman may mabuhos na dugo doon sa krus. Kasi meron siyang isang attribute na justly. So hindi niya pwedeng i-violate yung kanyang attribute na just kasi hindi pwedeng may pumasok sa kanya na walang nagbayad ng kasalanan. Kaya nga, si Jesus Christ ay voluntarily, hindi napilitan si Jesus Christ na dahil lang ang God ay galit ay kailangan din sumunod ako. Voluntarily. Remember, Jesus Christ is God. He is part of the God. Kaya nga, hindi naman ibig sabihin nito na si Jesus Christ, ginawa lang niya yan para masatisfy ang God. Tapos yung God the Holy Spirit, ginawa lang niya yan para masatisfy ang God. Mayroon lang talagang justice doon. Mayroon talagang justice na walang I cannot declare people na magsisi sa kasalanan tapos hindi maparusahan. Hindi niya pwedeng, I cannot declare you righteous na magsisi sa kasalanan mo tapos gumawa ka na mabuti. I cannot declare you righteous. Because number one, dapat maparusahan ka. Number two, your righteousness is not enough. So, kailangan mayroong talagang mamatay o maparusahan si Jesus Christ yan. This is not parang child abuse na pupunta lang si Jesus Christ dito tapos pinalo siya ng God. Kasi makikita nga natin dito na God the Father loved us before the foundation of this world. Loved us before the foundation of the world. At si Jesus Christ ay God yan, God din yan, na siya din yung nagbayad, hindi si Jesus Christ nagbayad sa kanyang tatay. Kasi God din siya. He paid for God. God paid yun nga ang mahirap din siguro intin. Bakit ang God binayaran niya ang kanyang sarili? Bakit ang God binayaran niya ang kanyang sarili? Kasi mayroon nga siyang isang attribute na just na hindi pwedeng makalampas yung may makasalanan. Yung may makasalanan. Kasi kung ganon, ay patawarin niya lahat na nagkakasala. No? Ganon. Pero, ikaw nagsisi ka, pero you have to believe on the Lord Jesus Christ kasi si Jesus Christ nga yung nagbayad sa iyong kasalanan. Yun ang nagbayad sa iyong kasalanan. Ngayon, babasahin ko itong the longest sentence para po may context tayo. Kasi baka maisip nyo kung ano talaga. Ang isip natin dito, God the Father is kasama sa plano ng kaligtasan. Hindi po siya nag-aantay lang doon na Jesus Christ, gawin mo dyan, papaluin kita. Hindi. Nagplano siya. Sabi dito, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in heavenly places in Christ, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him, in love. In love yan. Having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the Beloved. So, ito napakagandang 3-6. So, although doon sa, hindi na natin babanggitin yung iba para hindi tayo mawala doon sa focus sa God the Father kasi bihira lang talaga ang nakafocus doon sa God the Father. Sa ibang mga epistles, si Jesus Christ, no? Sa minsan, nandun yung Holy Spirit. Pero dito talaga, pinakita talaga that God the Father was involved in our salvation. He loved us before the foundation of the world. He predestined us to be holy. Kaya nga dapat nating magpapasalamat tayo sa Panginoon. Bilang pagtatapos po. Sabi dito sa verse 2, Grace to you and peace from our God, our Father, and the Lord Jesus Christ. Ang grace ay hindi natin makatumbasan yan kasi that is the pinakamabigat talaga na lahat ng mga problema sa mundo na to, lahat ng mga pag binigay ng God ang kanyang grace, solve na lahat yan. No? Kaya nga, kung mayroong kakasalanan, mayroon niyang katumbas na grace. Kung mayroon kang problema, kung anumang problema mo, mayroon kang facet ngayon ang pagka-describe ni Paul. Kung mayroon kang blue na trials and temptation, mayroon din katumbas na blue na grace. Pag mayroon kang green na trials and temptation, mayroon na yung grace. Kung ikaw ay nagkasala ng red, mayroon din katumbas yan na grace.
Kaya nga, very important yung grace na yan. Dapat maintindihan na tayo that we are saved by the grace of God. Pangalawa, peace. Ang pinramis ng God dito sa ating mundo na to ay the peace of God that surpasses all understanding. Sabi niya sa ano yan, sa Philippians, no? The peace of God that surpasses understanding. Sabi ni Jesus Christ, peace I leave with you, peace I give to you. Not the peace of this world, pero ito yung peace ko. How can we achieve that if we have no assurance on our salvation? Na talagang kung ang laban lang natin dito sa ating kalaban, matatalo tayo. Pero sabi nga ni God doon sa 1 John 4:4, He who is in me is greater than he who is in the world. Ang kalaban natin, katulad ng mga Epesos, lumalaban sila. Kung wala itong pinapromise ng God the Father dito at saka assurance ni Jesus Christ, we have no peace. We have no peace. Hindi tayo makakakuha ng peace that surpasses understanding. Kaya nga, paragi yung nasabing, very assuming naman kayo mga Kristiyano. We're not assuming. We're not assuming na parang inuunahan namin ng God. Ang amin lang doon ay faith nga eh. Faith nga yung katapat talaga doon because that is the only channel na ma-realize talaga ng isang Kristiyano. Ang grace na pinapadaan doon sa faith na yan. At we will be happy that Jesus Christ give us the faith talaga na maintindihan ito. So, although sabi nga natin, maraming mga group dito siguro na masabing hindi ako naniniwala dyan, no? Hindi ako naniniwala dyan. Pero, unang-unang i-address ko po doon, this is the context that Jesus Christ is sovereign, God is sovereign, and He saved us. Number 2, doon sa mga Kristiyano na naniniwala talaga, this is our comfort, this is our peace. During the time na lalaban tayo, naglalakad tayo sa mundong ito, natatalsikan tayo ng kasalanan, magkakaroon tayo ng mga problema, kasi ang kasalanan natin, we love our sin talaga eh. We love our sin. We love our sin. Kaya nga, yun ang ano doon. Walang nakaka-love the flesh talaga ang tao. Love the flesh. Kaya nga, dapat mapalitan niya ng love of God. Kasi yung love of God na yan, yung love natin sa flesh, pag binigyan tayo ng love of God, masusurpass natin yung love natin sa flesh. And we will not anymore think na yung flesh, masarap talaga yung flesh eh. Sino ba namang hindi gustong magpakasarap dito sa mundong ito? Na? Kaya nga sabi niya, if you love me, you have to obey my commandments. Sa mga Kristiyano po, this is a comfort. Lumalaban tayo, this is a boasting, moral boasting na talagang He has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus. And He chose us before the foundation of the world. Before the foundation that we should be holy and blameless before Him in love, having predestined us into adoption. Ngayon, sa mga nagsisimula pa lang po, sabi ko nga kanina, this is a team. Parang grupo o parang team ng isang basketball na lumalaban sa kamunduhan ito. Huwag na kayong malito. Ang how can I be included in the team? Sabi nga ni Charles Haddon Spurgeon, huwag niyo nang guluhin ang inyong isip. Huwag niyo nang guluhin ang inyong isip. Sabi nga, believe on the Lord Jesus Christ and you will be included in the team. Kasi sabi nga ni Charles Haddon Spurgeon sa kanyang nanay, Nay, hindi naman nay siguro kasi parang English naman yun. Parang, paano ako maliligtas? Sabi niyang kanyang nanay na parang, Charles, kung ikaw ay lalapit sa Panginoon, walang tatanggihan ang Panginoon. Walang tanggihan. I will no wise cast. Hindi kita tatanggihan. Come to me, who you labor and heavy laden, and I will give you rest. Hindi ka tatanggihan. Sabi ng kanyang nanay, hindi ka tatanggihan. Nung na-realize ni Charles Haddon Spurgeon isang beses, lumapit siya sa Panginoon, or ang Panginoon ang nagbukas ng kanyang puso. Tumigaw siya sa kanyang nanay, Nay, na-born again na ako. Ganon din. Kung ikaw ay nalilito, huwag mong lituhin na iyong sarili. How can be I included as a Christian? You believe on the Lord Jesus Christ, and you will be included in the Christian group, and you will be assured you have the peace that surpasses understanding.
and your salvation is secure because it is planned by God, executed or performed or fulfilled or ginawa ni Jesus Christ and the banal na Espiritu or the Holy Spirit completed and explained ito yun. Bilang pagtatapos po, babasahin ko po ito. Therefore, I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus Christ and your love for all the saints, do not cease to give you thanks for you and making mention you of my prayer. Ito yung prayer ni Paul. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of His calling, that what are the riches of the glory of His inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of His power toward us who believe, according to the working of His mighty power, which He worked in Christ when He raised Him from the dead. Nandito lahat ng mga superlative na mga adjective sa verses na to, sa 1:15, na talagang ma-open ang ating eyes of understanding that we are saved by God. We are saved by God talaga. If you believe on the Lord Jesus Christ, your salvation is secure. You are saved by the Lord Jesus Christ. And I pray, just like Paul, also I pray that the Lord of the Father give you the spirit of wisdom and revelation of the knowledge of Him. Kasi kung hindi natin makikita talaga kung sino ang God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, and we only know it, the God, if we know Jesus Christ. Kaya nga sabi sa Romans 10:17, faith, because that is the only channel of getting the grace of God and the peace of God that surpasses all the understanding. Faith comes by hearing, and faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Faith comes by hearing about Jesus Christ. We cannot understand, we cannot know God if we will not know Jesus Christ, because He is the exact replica. He is God in a bodily form, in a body form. Kaya nga pinaka bottom line talaga natin. Believe on the Lord Jesus Christ and let Him save you. Let Him save you, because you cannot save yourselves. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, and your household. Let us pray. Panginoong Diyos naming Ama, Lord, kami ay nagpapasalamat na ibinigay mo sa isang sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso na kami talaga, Lord, ay secure na sa aming kaligtasan, at ang nagplano nito, Lord, ay ang God the Father, at ang nagperform ng aming kaligtasan ay si Jesus Christ, at ang nagpapaliwanag sa amin ay banal na Espiritu. Patuloy na ang pinapanalangin, Lord, ng sino mang nakarinig ng mensahe ito, siya din po, Lord, ay mabuksan ang kanyang puso't isipan, malaman na siya ay makasalanan, at magsisi sa kasalanan, umalis sa kasalanan, at tanggapin si Jesus Christ na kanyang tagapagligtas. Salamat po, Lord. Dalangin namin ito, Lord, in Jesus' name. Amen. God bless you.